Magandang buhay! Ang video lesson na ito ay nagawa para sa mag-aaral ng Western Kayapa. Ito ay nagawa sa pamumuno ng aming District Supervisor na si Dr. Arnel M. Batalya. Ako nga pala si Teacher Marcita Naslangan ng Tubungan Elementary School na magsisilbing gabay sa inyo sa linggong ito. Ako naman si Teacher Benilyn D. Lamsis ng Kayapa Central School, ang inyong mga awit sa linggong ito. Bago tayo mag-umpisa, manalangin muna tayo. Ipikit ang mata at iyuko ang ulo. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Dalangin po namin na kami gabayan sa aming pag-aaral. Amen. Kumusta ka? Halina't magsaya. Umamaka, ang talaga. Padyak sa kanan, padyak sa kaliwa.
mapapag-aral natin ang 5 pandama at ang kaukulang bahagi ng katawan. Ito yung 5 pandama. Ang isa dito ay ang paningin. Gamit ang ating mga mata. Ginagamit natin ang ating mga mata para tayo ay makakita. Ginagamit natin ito para makakita ng iba't ibang hugis at iba't ibang kulay sa ating mga paligid. Mahalaga ang ating mata. Kaya kumain ng mga gulay at prutas upang luminaw ang ating paningin. Alagaan at linisin natin ito. Naintindihan mga bata kung ano ang gamit ng mga mata? Para sa ating unang gawain, suriin ang larawan ng mukha. Pangalanan ang iba't ibang bahagi ng mukha. Pagkatapos, bilugan ang parte ng mukha na ating ginagamit upang tayo ay makakita. Naintindihan mga bata? Para sa ikalawang gawain, tingnan natin ang mga matang ito. Hanapin natin yung magkaparehang mata. Pagkatapos, gupitin ito at saka idikit sa malaking kahon. Tingnan natin. Itong matang ito, hanapin natin ang kanyang kapareha. Ito ba? Ito ba? Hanapin natin dyan kung alin ang kapareha nito. At saka natin gupitin. Pagkatapos mong gupitin, idikit mo dito magkatabi yung magkapareho. Pagkatapos ninyong gupitin lahat at idikit dito, iligpit ang lahat ng ginamit. Pagkatapos magligpit, hugasan ang kamay. Naintindihan mga bata? Ngayong Martes, mapapag-aralan din natin ang isa sa mga pandama kung saan ito ay ang pandinig. At ang ating ginagamit ay ang ating tainga. Maraming klase ng tunog ang ating naririnig. May malakas at may mahina. Malaki ang nagagawa ng pandinig upang tayo ay lubos na matuto at maging normal sa pagharap sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kailangan din nating linisin ang ating tainga araw-araw para maging malinaw ang ating pandinig sa sasabihin ng ating mga guro, magulang, at mga nakakatandang kapatid. Naintindihan mga bata? Ito ang una nating gawain. Tingnan ang larawan na ito. Ito ay parte ng ating katawan. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Unang tanong, ano ang nasa larawan? Ano ito? Pangalawang tanong, saang parte ng katawan makikita ang tainga? Pangatlong tanong, ilan ang ating tainga? Pang-apat na tanong, ano ang gamit ng tainga? Sinagot nyo na mga bata? Dako na tayo sa gawain 2. Tukuyin mo ako. Tukuyin at sabihin ang mga larawan na gumagawa ng tunog o mayroong tunog. Alin kaya dito ang mga gumagawa ng tunog? Itong aso kaya, may tunog kaya? Tingnan lahat ang larawan.
at sabihin o kaya'y tukuyin kung alin sa mga larawang yan ang gumagawa ng tunog o mayroong tunog. Nakita niyo na mga bata? Okay. Pagod na ba kayo mga bata? Makinig muna tayo sa isang kwento. Pero bago yan, ano ang mga dapat nating gawin kapag tayo ay nakikinig ng kwento? Una, itikom ang bibig, itiklop ang kamay, at makinig ng maayos. Handa na ba kayo mga bata? Ano kaya ang mararamdaman mo kung mawala ang isang bahagi ng inyong katawan? Halimbawa, kung mawala ang iyong mata, o kaya ay ang inyong ilong. Alamin natin kung ano ang nangyari sa pangunahing tauhan sa ating kwento. Ang kwento natin sa linggong ito ay ang mukha ni Bitoy. Ito ay kwento at iginuhit ni Teacher Pen Antonio at isinaresay ni Teacher Marcita D. Naslangan. Handa na ba kayo mga bata? Alam ni Bitoy na umaga na, pero wala siyang makita. Hindi rin niya naririnig ang tunog ng orasan na gumigising sa kanya. Hindi rin niya maamoy ang masarap na luto ni nanay. Gusto niyang magsalita, pero hindi niya magawa. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang dalawang kamay. Hinawakan ang kanyang mukha. Nagpapadyak-padyak siya at naiiling-iling. Para bang sinasabing, "Nasaan ang mukha ko? Nasaan ang mata ko? Nasaan ang tenga ko? Nasaan ang ilong ko? Nasaan ang bibig ko?" "Narito kami!" Ang sabay-sabay na wika ng mga bahagi ng mukha. "Hindi mo kasi kami nililinis. Pinababayaan mo kami." Umiling-iling si Bitoy na parabang sinasabi na, "Mula ngayon, hindi ko na kayo pababayaan. Lilinisin ko na kayo." Maya-maya pa, nagtakbuhan sa mukha ni Bitoy ang dalawang mata, ang dalawang tainga, ang ilong at ang bibig. Tuwang-tuwa si Bitoy nang humarap sa salamin. Nakakakita na siya, nakakarinig na siya at naaamoy na niya ang masarap na niluluto ni nanay. Pagkaraan, tuloy-tuloy si Bitoy sa banyo upang maligo. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Mga bata, huwag kalimutang maligo araw-araw. Araw namang ito, mapapag-aralan din natin ang isa pang pandama. Ang bawat isa sa atin ay may ilong upang tayo ay amoy. Naaamoy natin ang mga nilulutong pagkain, pabango, sabon, mga bulaklak at iba pa. Naaamoy din natin kung ito ay mabango o kaya ay mabaho. At kailangan ding linisin natin ang ating ilong araw-araw para hindi mabara at makahinga tayo ng maluwag. Naintindihan mga bata? Sa araw na ito naman ang una nating gagawin. Tukuyin mo ako. Tingnan natin ang larawan.
tukuyin ito. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa ibaba. Unang tanong, nasaan ang iyong ilong? So, nasaan ang iyong ilong? Hawakan ang inyong ilong. Ilan ang inyong ilong? O ilan ang ilong mo? Paano natin pinapahalagahan ang ating ilong? Paano natin pinahahalagahan ang ating ilong, mga bata? Tapos na, mga bata? Para sa gawain 2, tingnan natin ang mga larawan. May sabon, may sigarilyo, may basura, may pagkain, may shampoo, may isda, may daga, at may bulaklak. Guntingin ang mga larawan. Idikit ito ayon sa kanilang amoy. Ilagay sa kaliwa kung mabango. Sa kanan naman kung di kaaya-aya ang amoy. So dito, lahat ng mabango dito sa kaliwa. Lahat ng di kaaya-aya ang amoy dito sa kanan. Itong sabon kaya, ano kaya ang amoy nito? Mabango kaya o di kaaya-aya ang amoy? Okay. Itong sigarilyo, ano kaya ang amoy? Itong basura, ano kaya ang amoy nito? Mabango kaya o di kaaya-aya ang amoy? So piliin natin lahat ng mabango. Piliin muna lahat natin ng mabango saka idikit sa kaliwa. Pagkatapos, piliin naman lahat ng may di kaaya-ayang amoy at saka idikit sa kanan. Naintindihan, mga bata? Ang pang-apat na ating pandama ay ang ating mga kamay. Ito ang ating ginagamit upang maramdaman natin ang tekstura ng mga bagay na ating nahihipo at nahahawakan. Kung ito ay malambot, matigas, makinis, at magaspang. May mga bagay sa ating paligid na hindi pare-pareho ang kanilang mga tekstura. Kaya gamit ang ating kamay, malalaman natin kung ang bagay na iyon ay malambot, matigas, makinis, o kaya ay magaspang. Kaya dapat din nating alagaan ang ating kamay. Naintindihan? Para sa gawain 1, tingnan ang larawan. Tukuyin ito. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang tanong, ano ang nasa larawan? Ano ito? Pangalawang tanong, ano ang pandama ng ating kamay? Ano ang pandama ng ating kamay? Tapos na, mga bata? Dako na tayo sa gawain 2. Kulayan ang larawan ng malalambot na bagay. Bilugan naman ang mga bagay na makinis. At lagyan ng ekes ang mga larawan ng bagay na magaspang. So, hanapin natin lahat yung mga malalambot na bagay dito sa larawang ito. Pagkatapos, kulayan natin. Gandahan natin ang pagkulay, mga bata. Kulayan natin ang mga malalambot na bagay. Pagkatapos nating kinulayan lahat ng malalambot na bagay, tingnan naman natin yung mga makikinis na bagay. Tapos, kapag nahanap natin yung mga makikinis na bagay, bilugan natin ang mga ito. Pagkatapos nating binilugan lahat ng makikinis na bagay,
tingnan naman natin yung mga magaspang. Sa kalagyan natin ng ekes. Naintindihan mga bata? Ito kayang teddy bear. Malambot kaya ito? O kaya ay makinis? O kaya naman ay magaspang? Ano kaya ang tekstura nito? Kapag ito ay malambot, kulayan, gandahan ang pagkulay. Kapag ito ay makinis, bilugan. Kapag sa tingin nyo ay magaspang, lagyan ng ekis. O sunod, ito kayang kahoy. Malambot kaya ito? Magaspang kaya? O kaya ay makinis? So, hanapin lahat. Tingnan ninyong lahat. Pwede nyo nang gawin, mga bata. Dito na tayo sa gawain 3. Bilangin ang mga larawan. Isulat sa patlang ang tamang sagot. Bilangin ninyo ito. Ilan kaya ang hollow block na ito? Pagkatapos, isulat sa may guhit kung ilan ang bilang nito. Sunod, bilangin naman ito. Itong prutas na to kung ilan. Saka, isulat dito kung ilan ang bilang. Pagkatapos, isunod itong baso. Bilangin. Then, ito naman, saka ito. Naintindihan mga bata? Ang huli nating pandamang pag-aaralan ay ang dila. Ang dila ay may iba't ibang panlasa. Hindi lamang sa pagsasalita natin nagagamit ang ating dila. Nagagamit din natin itong panlasa sa mga pagkaing matamis, maasim, maalat, at mapait. Ang dila din ang nagsasabi kung maanghang o mainit ang mga pagkaing nakakain natin. Kaya, dapat nating alagaan ang ating dila araw-araw. Dito na tayo sa gawain 1 para sa araw na ito. Tingnan ang larawan. Tukuyin ito. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang tanong, ano ang nasa larawan? Ano ito? Ano ang mga lasa ng pagkain na natikman mo? So, ano yung mga natikman mong pagkain? Ano ang kanilang lasa? Masarap ba? Maasim? O ano? Pangatlong tanong, masarap ba ang mga nakain mo? So, ano yung mga masasarap na nakain mo? Dako na tayo sa gawain 2. Tingnan ang mga larawan ng pagkain. Gupitin ito at idikit sa tamang lalagyan sa chart. Nandito yung chart. Ito yung chart. Halimbawa, kung ang pagkain ay matamis, dito natin ididikit. Kapag naman ito ay maasim, dito natin ididikit. Kapag naman maalat, dito ididikit. Kapag naman mapait, dito natin ididikit. So, tingnan natin lahat ng mga pagkain, mga prutas, mga pagkain dito. Larawan ng pagkain. Itong mangga. Ano kaya ang lasa ng mangga? Matamis kaya? Maasim kaya? Maalat kaya? Ano pang mga pagkain dito? Itong donut. Ano kaya ang lasa ng donut? Matamis? Maalat? Maasim? Piliin natin, gupitin natin lahat ang mga pagkain ito. Pagkatapos, ilagay natin sa tamang lalagyan na chart. Kung ito ay matamis, dito naman sa parting may matamis. Kapag maasim,
Dito, lahat naman ng maalat, dito ididikit. Lahat naman ng mapait, dito natin ididikit. Naintindihan mga bata? Okay, pwede niyo nang gawin. Para naman sa panghuli nating gawain, kulayan mo ako. Kulayan ang mga matamis na pagkain ng pula, berde sa maasim, dilaw sa maalat, at asul sa mapait. O, tingnan natin. Ang mga matatamis na pagkain, ano ang kulay? Kulay pula. Lahat ng matatamis na pagkain dito, kulayan ng pula o red. Lahat naman ng maasim na pagkain, kulayan ng berde, green. Okay. At yung pagkain namang maalat, kulayan ng dilaw, yellow. At yung mga pagkain naman na mapapait ang lasa, kulayan naman ng asul, blue. Naintindihan niyo mga bata? Ang ikukulay sa mga pagkain ito, ulitin natin. Lahat ng matatamis na pagkain, kulayan ng red o kaya pula. Lahat naman ng maaasim na pagkain, kulayan ng berde. Lahat naman ng maaalat na pagkain, kulayan ng dilaw. Lahat naman ng pagkaing mapait ang lasa, kulayan ng asul. Halimbawa, itong cake. Ano kaya ang lasa ng cake? Matamis ba? Mapait ba? Maasim ba? O maalat? Kung ito ay matamis, ang ikukulay ay pula o kaya ay red. Kung ito naman ay maasim, kulayan ng berde ang cake. Kapag naman ito ay maalat, kulayan ng dilaw. Kapag naman ito ay mapait, kulayan ng asul. Okay, naintindihan ninyo mga bata? Huwag pagpalit-palitin ang mga kulay. Pwede niyo nang gawin mga bata. Paalala sa mga magulang na yung nakarecord na kanta ay dapat araw-araw na i-play para ma-memorize ng mga bata. At yung kwento sa linggong ito, araw-araw ding i-play. At sa huling araw, kaya sa Biyernes, hayaan ang mga bata na sila ang magkwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at naway maging gabay ang videong ito sa ating lahat.